Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Ito'y dalangin ni Congressman Joel Chua. Dalangin na parang may pangamba o humihingi siya ng tulong sa Diyos. Sabi niya, title, Panginoong kong Diyos, hindi ko alam kung saan ako patungo. Umani ng reaksyon online ang social media post ni Congressman Joel Chua matapos niyang ibahagi ang isang makapangyarihang panalangin na tumatalakay sa kawalang katiyakan, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Isang mensaheng mabilis na kumalat sa social media. Ayon sa kanyang post, ibinagi niya ang sumusunod na sipi. My Lord God, I have no idea where I am going. I do not see the road ahead of me. I cannot know for certain where it will end. Kawawa naman. Dagdag niya, but I believe that the desire to please you does in fact please you. O, dito tayo mamaya. Desire pa lang yun, ha? The desire to please you. Therefore, I will trust you always, though I may seem to be lost. I will not fear, for you are ever with me. So, medyo malabo itong, sabi niya, he is lost. Hindi niya alam saan patutungo. Kaya lang sabi niya, hindi ako natatakot. Ako, dumaan din ako ng ganyang sitwasyon noon na naniniwala ako sa Diyos, kaya lang yung paniniwala ko nandito lang sa mind. Parang, ano lang, wala siyang epekto sa buhay ko. Basta alam ko lang na may Diyos. Kaya lang yung Diyos na yon, wala siyang pakialam sa buhay ko. Kaya noon, takot na takot ako, hindi ko alam saan ako papunta. Takot na takot akong mamatay noon. Kaya lang, dumating ang punto sa buhay ko, nung nagbasa na ako sa Biblia, unti-unti kong nakilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita sa Biblia. Sa salita ng Diyos sa Biblia, nalaman ko na ako'y isang makasalanan. Na kahit anong gagawin ko, I am bound to hell. Romans 3:23, ano sabi doon? For all have sinned and fall short of the glory of God. So nakita ko ang sa sarili ko na I am bound to hell. I am bound for destruction. And then, naintindihan ko ang gospel ng Panginoon. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Nalaman ko sa salita ng Diyos na ang purpose ng Panginoon, bakit siya nagpunta dito sa lupa, ay upang akuin ang aking kasalanan. Ako sana ang dapat maparusahan, kailang siya ang umako sa parusa ko sa krus. Namatay siya at nabuhay muli. Ang kailangan ko lang gawin is tanggapin ko siya sa buhay ko. So ito na yung ABC. Yung magandang balita ng Panginoong Hesus is summarized into ABC. Number 1, A, accept. I accepted that I am a sinner. I cannot save myself. B, believe. Naniwala ako ng buong puso na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng aking kasalanan. And C, commit. I totally surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Bahala siya sa buhay ko. Handa akong sumunod sa Kanya. So ngayon,
klaro ng aking relasyon sa Diyos. John 1:12. Ano sabi doon? Sa lahat ng naniwala at tumanggap kay Jesus, sila binigyan ng karapatan na maging anak sa Diyos. So dahil tinanggap ko siya ng buong puso, sabi ng John 1:12, isa na akong anak ng Diyos. Kaya ngayon, wala na akong takot kung saan ako papunta. Kahit anong mangyari sa akin sa mundong ito, I am sure of going back to heaven with God. Dahil klaro na ang aking relasyon sa Kanya. Kaya I don't know, dito kay Congressman Joel Chua, kung meron na ba siyang klarong relasyon sa Diyos. Kasi kung wala kang klaro, wala kang direct access sa Diyos, wala ka talaga. We can only have access to God through our Lord Jesus Christ. Kailangan lang isurrender ang buhay. So, I don't know. Hindi daw niya alam saan siya papunta. I don't know kung ano ba ito sa politika. Itong sinasagawa nila na impeachment kay VP Sara. Alanganin ba siya where the road ends? Baka alam niya matatalo lang sila sa impeachment trial. I don't know. Ikinunik ko lang sa politika. But ang dalangin ko is sana itong mga politiko natin magkaroon sila ng tunay na takot sa Diyos. Kasi narinig ko ang isang senior pastor ng malaking church, yung Christ Commission Fellowship, si Dr. Peter Tanchi, sa interview ni Karen Davila. Karen Davila. Sabi ni Dr. Peter Tanchi, do you know why our country is poor? Sagot ni Karen, maybe dahil sa atin. No. It's because of our politicians. There is so much corruption in this country. That's why we are poor. The politicians kept on stealing billions of pesos and it's like nothing to them. Kaya dalangin ko sana magkaroon ng takot sa Diyos ang mga politiko natin. That's the only way na ma-stop yung greediness. That's the only way na mawala yung issue sa maleta. Kaya lang habang ang paniniwala nila sa Diyos is dito lang sa utak, wala sa puso, will remain as we are, poor. Kawawa ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income o sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero si ate. So mo na nilang balay. So luoy gid kay sila. So mo lang nang ilang balay. So mo na mong gitagaan og yero si ate. O mo niyang ilang kahimtang dari sulod. So ginapuy-an pa ni. So tan-awa ang abuhan guys So makita nimo nga luoy gid kay sila ang ilang kahimtang. Walang nang ilang abuhan. O karon unsay imong masulti te nga natagaan kag yero nga suot ang inyong abuhan luoy kayo mo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga natagaan mi yero nga maatopan na gid ni among kuan abuhan. abuhan. So pila na ni katuig day te? 6 years naman. So 6 years na, so ginapuy-an pa gyud. So makita gid nimo. So na kay anak te? Na ako'y anak tulo ka buok. Pila imong edad? 25. So 25. Asa day mong bana te?
naa sa Cagayan man. So nagtrabaho siya. So unsa na lang gid ka ang inyong pangunabuhian karon? Gauma man gyapon ni. So panguma lang. So si ate, mag-uuma lang sila. So tungod sa ilang kalisod, dili sila paka-afford sa yero. So natagaan man si ate, so makahimo na gyud siya og abuhan. Daghan gyud salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw ug sa nagatabang. Sige ate, salamat pod. Salamat.